inihahanda na at ikinakasa ng PNP, especially ng National Capital Region Police Office under the leadership of Police Major General Anthony Abrin na siyang Regional Director ng NCRPO. Itong Nazareno 2026. Ngayon po, may mensahe po kayo sa ating mga kapulisan ngayong Translasyon 2026. Well, sa mga involved na kapulisan natin, this is a noble mission for them, no? Lalo na sa mga Katoliko. And of course, yun na rin yung panata nila. Nakita ko, medyo mahirap nga, no? Because may mga leapfrogging deployment at siguro napakainit yan. And likewise, sumunod din sa mga guidance ng mga senior at mga commanders na nakakalam na ng sitwasyon dito sa pagbigay natin ng security sa Translasyon. Pero anong pinagandaan ng NCRPO, pwersa ng NCRPO ngayong nalalapit na Translasyon o Nazareno 2026, sir? Of course, pinagpahandaan natin na dapat mabilis yung procession na magaganap kasi the more na humahaba yung procession is the more na andun yung risk na extend yung risk na posibleng mangyari. Kaya andito tayo ngayon para of course tignan natin yung mga kalsada at saka yung mga struktura rito kung ano yung pwedeng makasagabal sa mabilis na pagtatapos ng prosesyon. Ngayon, kung may makita tayong mga kalsadang sira o kaya manhole, agad nating i-coordinate sa City Government ng Manila. Nang sa ganun ay ito ay maayos at hindi makapinsala o makadisgrasya sa ating deboto during the Translasyon sa January. Kung pwede ay wag nang isama ng mga matatanda, yung mga anak nilang bata na hindi naman pwedeng ihalo dun sa napakalaking pagtitipon or crowd. O kaya pati na rin yung mga kababaihan at saka mga buntis at saka mga matatanda na kung pwede ay doon na lang sila sa simbahan magabang o kaya ay sa simula doon sa Quirino Grand San during the pahalik. Kasi kung dito sila makikipagsiksikan during the procession ay posibleng sila ay madisgrasya o masaktan. Sa ating mga kapulisan at mga kasama sa other law enforcement agencies ay pagtulong-tulungan natin ito na maging successful ang Translasyon 2026. Alam naman natin na hindi kaya ng inyong kapulisan na solo lang ang trabahong ito. At kailangan namin ang inyong suporta, kooperasyon at tulong nang sa ganon ay maging successful ngayon ang Translasyon 2026. Sinabi kong successful ngayon kasi gusto nating i-beat yung nangyari last year na 20 hours. And ang target natin ay kung pwedeng less than 15 hours yung sa procession natin. Pero yung isasama sa andas, meron ba tayong kapulisan na kasama sa andas? Palabas tayo ng memo ng mga volunteer. Mga volunteer devotees ng Nazareno na i-excuse natin sila sa duty nang sa ganun ay makasama sila doon sa Translasyon at tutulong para itulak o hatakin yung andas. Nang sa ganun ay mas mapabilis talaga. So, nag-prepare tayo dito sa Translasyon ng 14,683 na PNP personnel na binubuo ng, syempre, galing NCRPO at meron tayong mga allied forces gaya ng Pro 3 at 4A na magbibigay sa atin ng nagdag na pwersa. Hindi pa kasama sa bilang na yan yung ating mga kasama mula sa Coast Guard, sa MMDA at iba pa natin mga allied forces. Ang Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO ay magde-deploy ng 1,000 personnel para dito sa Translasyon 2026 upang panatilihin ang kaayusan at kapayapaan during the procession at siguraduhin ang kaligtasan nila. Mula po dito sa lungsod ng Maynila at sa ngalan po ng aming Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony Abrin, at ang aming Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, Police Colonel Celso M. Rodriguez. Kasama po si Patrolman Shubal. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Police News Network. Alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan.